Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Dalawa itong ating pag-uusapan ngayon. Itong si Leni Robredo na balita sa SMNI na nagkomento si Mike Abe. At yung pangalawa, yung vlog ni Mike Abe. Okay? Dito tayo muna sa kay Leni Robredo na inamin niya at yung pinalabas niya na siya ay independent candidate pero kinokontrol siya ng mga LP. So, let's check the video. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Leni Robredo, akala ko ba independent ka? Naku, patay tayo nito. Lagot na. Ayun lang, di ba? Sabi niya, independent siya eh. Ngayon, parang hindi independent. Kasi ayaw niyang tanggapin na siya ay, siya ay liberal o siya ay kung ano-ano. Basta sabi niya lagi sa mga interview, independent candidate ako. Ito ngayon, naglalabasan ng ito. Paano yan? Paano mo sasagutin yan? Kahit na araw-araw magbitbit ka ng sandals, hindi mo masasagot yan. Paano yan, partner? Mabigat yan. Kung hindi Tapos siya, na. Kung hindi siya naniniwala doon sa intel report ni Senator Ping Lacson at maging kay Ka-Eric at maging kay Pangulong Duterte, naku, maraming reports na pinagbasihan dahil dito sa pagsanip puwersa nila. Ito pa kayang bagong lumabas ngayon, hindi. Kasi ito kasi yung nangyari guys sa mga rally niya. Alam mo naman na di ko na lang babanggitin, pero maraming mga yung alam mo na makakaliwa na pumunta sa mga rally niya, di ba? Ayaw kinampihan pa nga niya di ba? Kinampihan niya na bakit raw nagre-red tag yung grabe, klarong-klaro na talaga. Kasi naniniwala dito. Ang taong bayan mismo ang bahala na. At alam na nila, mulat na ang taong bayan. At ito malinaw na. Isa na akong namulat dyan. Malinaw, partner Mike. Ngayon pa lang, ay alam na natin si Leni ginagamit. Yan ang totoo. Noon pa. Puppet na puppet talaga ang tingin ko kay Leni. Ginagamit ka lang, Leni. Nagpapagamit ka, Leni. Ayun. Bahala ka sa buhay mo, Leni. Ayan. Ang tanong, hindi galing sa kanya yan Gamit na gamit siya ng mga traditional politician. Totoo. Gahaman sa posisyon. Gustong makabalik sa posisyon. Kasi noon guys, before pa kay Marcos, talagang powerful na itong mga tao na to. Ayoko lang i-mention dito sa bawal sa YouTube. Pero they will support mga candidates in order for them to rise from power. Ano mo na? Kaya gamit na gamit ka. Parang gusto nagpapagamit ka. Yan ang mahirap. Parang gusto yatang ulitin yung mga nakaraang panahon, partner Mike, na yung komunista. Diba? Basahin nyo yung tunay na kasaysayan ng 1971, 70s, panahon ni Marcos. Tama. Ganyan Ayun. Basahin nyo. Yung totoong kasaysayan hindi yung fake news. Yung totoong kasaysayan, bakit nag-martial law, bakit lumakas ang NPA. Yan ang tanong. Bakit si Apolacay Ferdinand Marcos nag-declare ng martial law? Kasi itong mga taong to, if hindi mo kontrolin ng batas militar, hindi na makakaya ng bansang Pilipinas. So try to think of it. Bakit nag-declare ng martial law si Ferdinand Marcos noon? Okay? Bakit? Kasi kayo mga Leni Robredo supporters, kung maka-judge kayo ng martial law noon, akala nyo kung ano talagang nangyari doon. Sino ang Liberal Party ng mga panahong yon? Hindi ho nakakalayo. Bahala na kayo. Anyway, malapit na ang eleksyon, hindi paninira ito, buhay na katotohanan, taong bayan na magdidesisyon. Tama lang ang lumalabas sa mga survey. Mapapag-iwanan talaga ang nagpapakilalang independent. Hindi naman pala. Tama ka dyan, partner Mike. Subscribe. So, yan Grabe. Tumakbong presidente, ginamit pa ang independent kuno, pero may balak rin palang... Di ba pinupukol?
sinisiraan, binabato, ninanakawan. Lahat Okay, ng let's start from the bottom, guys. Check natin itong interesting vlog ni Mike Abe. magandang umaga po at muli dalawa itong ating pag-usapan. Una, ito nga pong muling inulit ngayong umagang ito ng kampo ni Marcos, hindi sila dadalo sa COMELEC debate. Meron silang naka-schedule na at mas mahalaga daw yun or mas gusto nila direkta sa tao. Okay? Mamaya, discuss natin yan. Pangalawa, ay ito pong kumakalat ngayon na kung ano-ano tungkol sa tapos na raw ang eleksyon, may nanalo na, pati yung number ni Bongbong Marcos ay pinapalitan ng iba. Lahat ng yan at iba pang mga propaganda ng kalaban ay ating pong tatalakayin. Pero siyempre, bago ang lahat, muli, inaanyayahan ko po kayo, mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Mike Abe Opinion. Subscribe, Mike Click Abe. ang notification bell. Pakishare na rin po ninyo ang mga video rito. Okay. Una, ay ito nga pong ang paniniwala ng kampo ni Marcos, mismong si Bongbong Marcos, kahit si Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at spokesman, nakausap ko kanina sa telebisyon, mas gusto nila at gusto ng taong bayan na sa rally, motorcade o personal nakikita nila si Marcos kaysa sa debate. So ibig sabihin, nagkonsulta pala ang kampo ni Marcos sa mga followers at supporters, mas gusto nila ay dun sa mga rally na lang kaysa sa debate, kasi nga lalo sa debate, limitado yung oras. Pangalawa, lumang issue yung mga natatalakay. Tama nga naman si BBM dyan. Ha? Mas importante yung pangangampanya compared yung debate na mag-aaway-away lang ng mga kandidato. No? Personalan. Dahil dyan, itong nalalapit na debate ng COMELEC sa Sabado, hindi talaga darating. Yan din ang paniniwala ni Sara Duterte, kaya pareho silang hindi darating yan. At maliban doon, meron na po naka-schedule na malaking rally na parang hapon hanggang gabi sa Marikina. Kaya atensyon sa mga taga Marikina at karapit na lalawi na bayan, lugar. Diyan po si Marcos sa Marikina, wala sa COMELEC. At isa pa, ang sabi po ni Bongbong Marcos, paulit-ulit na lang yung topic, paulit-ulit na lang yung itinatanong. At saka ang dami na raw, bakit? Actually, useless na yung debate na mag-awayan lang eh. Yung personalan, tsaka paulit-ulit yung mga tanong. Ang dami raw ng debate ngayon. So, yung mga interview minsan, debate minsan okay, pero yung madalas, parang hindi na sa kontento ron. Mas gusto nila talaga lumapit sa tao. Nakikita at nakakamayan. So, wala Yes, because nagwi-waste lang ng time yan kay BBM. po tayo magagawa doon sa desisyon na yan. Unang-una, hindi mandatory ang makipag-debate dahil walang batas. Pangalawa, ang debate ay parte lang yan ng Kaya mga kalaban ni BBM dito, inggit na lang. kasama yan sa kampanya, pero parte yan sa obligasyon ng COMELEC. Pero hindi nila pwedeng pilitin. So wala tayong masasaksiyan o makikita na Bongbong Marcos this coming Saturday, pero makikita ninyo doon sa rally sa Marikina. Ayan po yung final decision nila. Sabi ni Attorney Rodriguez, tagapagsalita, at saka mismo ni Marcos, hindi na sila magpupunta dyan sa isyong ito. Although may nag-confirm na, so yung mga dating kalaban, ayan ho. Dahil nakikita nila doon sa mga survey, mas lumalakas lalo Marcos Sara sa kanilang aktual na pagpunta sa kung saan region at probinsya, city at municipality. Ayan, mga kalaban ni BBM, punta pa kayo sa debate. O, di lalong bubagsak yung rating ninyo. Kaya tumataas ang sa survey nila dahil nakikita nila at nakakamayan ang mga tao. Compare nga sa pakipag-debate o interview. So ayan, nirerespeto natin yan dahil Para in debate, pasikat lang yan eh. yan po yung kanilang mga paniniwala. At yan naman ay kanilang karapatan. Okay? Pwede po kayong mag-comment, react dito sa isyong ito. Samantala, pangalawa na ating pag-usapan. Ito nga pong medyo, well, yung iba na maaaring hindi makapag-control, nagpapanik, yung iba naman ay naiinis. So, relax lang po tayo. Dito sa naglalabasan ng mga maraming propaganda na tila gusto nilang dayain ng eleksyon,
Gusto nilang i-discourage ang mga supporters ng mga Marcos. At yung iba pa, pinapalitan nga po yung numero. Kasi sa balota, number 7 si Marcos. Pero may mga lumalabas ngayon sa ibang mga rally o motorcade kung anumang organization ginagawa. Aba, pinapalabas nila. Number 10 daw sa balota si Marcos. Isa yung panlilin lang. Fake news yan. Dahil kung ano Grabe na talaga ka-desperado itong mga kalaban ni BBM. Pati numero, fake news nila. yung original sa balota, number Pero sa balota, makikita naman yung pangalan ni BBM dun eh. 7, hindi na mapapalitan yon. Na-imprenta na eh. Comelec ang nagsabing number 7. Kaya yung nagsasabing number 10, inuulit ko, Basta't importante kung anong numero doon, no? Basta may pangalan ni Bongbong. Pero yung problema nga eh, kung anong numero ang papatak sa balota. Ginugulo na nila eh. kayo po yung Dito, pandaraya rin to eh. nililigaw niyan. Parte yan ng pandaraya. Parte yan ng pagsabotahe. Kaya huwag tayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala dyan. Number 7 sa balota si Marcos. Okay? Isa yan. Pangalawa, ito hong iso ng di umano'y bayaran, hakutan. Binago na nila, binaligtad na. Dati silang inaakusahan niyan dahil sa mga rally, sa Cavite, yung Piklawan. Aba ngayon, sinisilip nila. Ginagawa daw ng mga Marcos supporters yun. Sabi ng mga Marcos, hindi totoo yan. Yung nangyari sa Nueva Ecija na di man mayroong video, pero hindi naman ipakita ang mukha ng mga tao. Kamay lang nakita something na nag-aabutan ng pera. Pero inangguluhan nila, binabayaran na daw. So parte ulit yan ng panlilinlang, paninira. Asahan na natin, ang number 1 sa survey, consistent, talagang babatuhin at babatuhin yan. Sisiraan at sisiraan yan ng mga kalaban. Ganyang kadumi ang politika sa atin, sa Pilipinas. Dito sa atin. Parang parang puno. Mangga. Anyway, tagmangga ngayon. Pag ang puno maraming bunga, hitik na hitik sa bunga, di ba pinupukol? Sinisiraan, binabato, ninanakawan. Lahat ng klaseng gagawin para lang bumagsak. Ganon ang nangyayari ngayon. Kasi nga consistent na number 1 ang Marcos Sara. Actually, wala na talagang magagawa ang mga kalaban ni BBM. Talong-talo na. Kaya kumakapit na lang sila na awayin si BBM para sila sumikat. Diba? Doon sa mga huling survey nga by region, lahat panalo. Actually, Mike, tuloy-tuloy na yan. Hanggang May 9, mag number 1 sa survey si BBM. At mga kalaban niya, ayaw maniniwala. Sila. 60%, 63%, 68%. Okay? Ang mga by region, NCR, Visayas, Luzon at Mindanao. So, mahirap habulin. Kaya asahan na nating marami pa ang darating po na ganito. Ang purpose po niyan para kayo ma-discourage. Kasi kung kayo yung mga botante, tapos nakakabasa kayo ng tapos ng eleksyon, nagkadayaan na, natural. Bababa ang moral mo, tatamadin kang bumoto. Yun ang purpose nila. Tamarin ka, mawalan ka ng gana, sumali sa eleksyon para makalusot yung kanilang kandidato. Yan po yan. Yan ang purpose yan. Sirain kayo para hindi kayo makaboto para manalo yung kanila. Kasi hanggang ngayon nagtatatalaga ako guys kung bakit nanalo yung si Leni Robredo. No? Kasi lamang na si BBM noon eh. Nag-run out lang ng saglit. Pagbalik, wala na. Ganon. Ngayon, kung kayo maniniwala dyan, magpapa-apekto kayo, abay matatalo nga ang inyong kandidato. Kaya ang akin yung sinasabi rito, i-dead man ninyo, ibaliwala nyo. Ito hong mga naglalabasang tapos ng eleksyon, may mga figures na fake news lahat yan, propaganda yan ng kalaban. Pag kumagat kayo dyan, naniwala kayo dyan, mananalo sila. Mas mahirap. I-dead man nyo yan, o kung meron man, hawakan lang nyo, tapos pagdating ng eleksyon, umulan, ano man ang weather, meron sa Mayo 9, bumoto kayo. Yun ang importante. Inuulit ko para hindi kayo maligaw. Sinisira kayo, dinidiscourage kayo para kayo mawala ng oras at gana na magpunta sa presinto sa araw ng eleksyon. Dahil pinapalabas nila, may nanalo na. At pag yan ang inyong naramdaman na kayo ay nawala ng gana, mananalo yung kalaban.
Kasi hindi na kayo boboto. Iboboto sila, mananalo yung kanila. Yan ang parte ng kanilang saywar or paninira or pa-discourage sa inyo. Usually, yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ang nasasaktan dyan. At kayo ang sisirain dyan. Hindi yung kandidato. Kaya kayo, pagka kayo naniwala dyan, nadala kayo dyan, naku, mahirap na. Kaya ang advice ko, i-reject lahat yan. Bahala ang COMELEC dyan. Babantay natin yan. Ako nagbabantay din po. Bumoto tayo sa araw ng eleksyon. Kahit pa anong harang, kahit pa sino ang mga harang sa atin, kahit ano pa ang mangyari, boboto tayo sa eleksyon. At kung gusto natin, iboboto natin. Yan ang advice natin. Okay? Marami pong salamat. Maganda. So, ayan guys, kahit anong mangyaring dayaan sa COMELEC or kung ano mang gawin ng mga kalaban para matalo lang sa BBM, we, the supporters of BBM, punta lang tayo sa mga areas na kung saan boboto tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa kung ano mang mga propaganda nilang nakaka-discourage. Ha? So guys, tuloy-tuloy pa rin nating susuportahan si BBM. Huwag kayong magsawa magbantay sa during the elections. Tulong-tulong tayo para sa kinabukasan ng ating bansa. Okay? So hanggang dito na lang. Please subscribe to Don Mar TV News Channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga balita. At like and share sa video na ito para tuloy-tuloy ng pagkalat ng ating mga balita. Okay? So hanggang dito na lang. Have a great day everyone.